boss, pag-usapan naman natin kung paano yung paggawa ng wall, doors, and windows. No? Bibigyan ko kayo ng idea no? Kung paano gumawa. No? Kaya lang mga boss, kung bago pa lang kayo sa maliit pa lang nating channel, no? Huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala no? Yung subscribe. No? Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. So, ang gagawin natin, gagawa muna tayo ng guideline. No? Halimbawa, 10 meters, tapos 8.5 meters, 6 meters, 1.5 meters, tapos 4, then close. No? Kailangan bago gumawa ng wall, gagawa muna ng guideline. No? Tapos 3 meters. Ito yung ginawa natin ito nung previous video, itong guide na ito. No? Sa mga nanood sa mga video na, no? Nung previous video, ginawa na natin ito dun sa practice number 1 natin, no? Tapos may 1.8 meters dito. Tapos ititrim para maputol no yung mga hindi gustong line, no? So after nito, pwede na tayong gumawa ng wall naman, no? Pero lagyan muna pala natin ng dimension, current layer tayo sa dimension, tapos QD tayo, no? Na-discuss ko naman yung quick dimension mga boss no sa mga previous video natin. Diniscuss ko ito yung quick dimension na ito step by step no para mabilis yung pag-dimension. After nito, gagawa tayo ng wall bago natin gawin yung doors at saka windows no, yung pinto at saka mga bintana no. Bibigyan ko lang kayo ng idea no kung paano gumawa no. Kasi itong paggawa ng doors and windows na ito, kanya-kanya technique ito every CAD operator. No? Pero itong knowledge ko, i-share ko sa inyo. No? Ngayon, ang susunod pagkatapos nitong guideline na ito, gagawa na tayo ng wall. No? So, unahin natin yung exterior wall. So, ka-current layer tayo sa wall. Na-discuss ko naman yung layering mga boss, no? Pati yung pag-apply. No? Pakipanood nyo na lang yung mga dating video natin. Tapos ang command dyan is ML or multiline, no? Tapos justification tayo, no? Tapos scale natin, exterior wall is 0.15, no? 6 inches. Tapos mag-point na tayo. So, ayun. So, ang gagawin natin ngayon, exterior wall ito. Ang susunod na gagawin naman natin ngayon, yung interior wall naman, no? Multiline pa rin yan. Na-discuss ko naman yung multiline, mag-i-scale tayo ng 0.10 or 4 inches hollow block yan. Tapos justification tayo dahil center to center, 0 ang aanuin natin, no? Kukunin natin. No? Tapos ayan yung interior wall natin, medyo manipis siya ng konti. No? Dahil 0.10 lang siya. No? Ang exterior wall kasi na ginawa natin is 0.15. No? Bali 6 inches na hollow block ang ginamit natin sa exterior wall, no? So, ayan yung interior wall tsaka exterior wall natin, no? Ngayon, explode muna natin yung mga multiline na yan para matrim natin mamaya. So, paano gawin yung mga pinto tsaka bintana, no? So, sa totoo lang sa actual job, merong schedule yan mga boss, no? Tingnan natin yung schedule. Yung door 1 is 1 meter, yung lapad. Yung window 1 naman is 2 meters, no? Merong schedule of doors and windows yan, basahin nyo na lang. Tapos yung doors and windows, ito yon, no? Door 1, ito yung 1 meter. Window 1, ito yung 2 meters, no? So, ang gagawin dito, halimbawa dito sa door 1, offset lang tayo ng 0.1 muna dito sa gilid ng wall. Tapos offset tayo ng 1 meter na, no? Saka tayo mag-extend, no? Na-discuss naman natin yung mga command na yan. Tapos saka tayo mag-trim, no? Once na na-trim na yan, current layer tayo ngayon sa doors and windows. Gumawa na rin tayo ng layer, no? Na importante yung layering. Tapos rectangle tayo, na-discuss din natin yung rectangle. Ang dimension niya, yung kapal niya is 0.05, 1 naman yung height niya. Ito yon, no? Yung arc naman, pupunta tayo dito sa start and direction, no? Ito yung gagamitin natin para mabilis. Ito yon, start, mag-e-end tayo rito. Ang direction pataas. Ayan yung door, no? So, ganyan gawin yung mga door. Tapos, kakopy na lang ito mga boss, no? Kung gagawa kayo ng ibang mga door, no? Halimbawa, merong door dito na
door 2 ito. Ito yon, yung door 2 is, ito yon, no? 0.8 siya. Sa mga bedroom yan, no? Ito yon, 0.8. Tapos, 0.8, 0.8 yan. Tapos, ang gagawin lang natin na i-offset natin muna itong sa wall, no? Ng 0.10. Tapos, 0.8, no? Kahit paano, nagka-idea kayo kung paano gawin yan. Tapos, extend tayo. Itong mga guideline, mga boss, pwede natin i-off yung layer nito, no? Na-discuss naman natin sa layering na pwedeng i-off yung mga yan. Tapos, extend. Tapos, trim tayo. Ayun. So, ngayon, ikakopy na lang natin yung mga boss, no? Copy na lang natin ito. Ilalagay natin doon. Pagkatapos, ang gagawin natin o erase muna natin itong arc dahil hindi naman na ano yan. Ito 1 meter ito. Ito naman 0.8, no? I-stretch tayo. Bawasan natin ito ng 0.2. Ayun, kung 1 meter siya, magiging 0.8 na lang yan. So, ang gagawin, move natin ito. O, baga-arc na lang tayo niyan, no? So, arc tayo rito, start, mag-e-end tayo ron, direction, done. Dito sa kabila, mirror na lang yan mga boss, no? So, kung paano ginawa ito, ganito rin ang paggawa, no? Halimbawa, sige, gagawin na rin natin yung sa CR, no? Door 3, ang door 3 is 0.75, no? So, i-offset natin ito ng 0.10 muna. Tapos, offset tayo ng 0.75, no? O, tapos, magti-trim na tayo, no? Once na na-trim na yan, pwede tayong mag-copy na lang. Ito. I-copy na lang natin ito para mabilis. Ito yon, no? Tapos, ang gagawin natin, bawasan na lang natin ito. Babawas tayo ng 0.05. So, magiging 0.75 na yan, no? Tapos, i-rotate na lang natin, no? Once na na-rotate na yan, i-move na lang natin. Tapos, ang gagawin natin, arc na lang, no? So, ito yon, start and direction, no? So, ganun lang yung paggawa ng mga door, mga boss, no? Pagdating naman sa mga windows, lalong madali ito, mga boss, no? So, kung 2 meters ito, ang gagawin na lang natin dito, gagawa tayo ng guideline, no? Dito. Tapos, once na guideline tayo, magmi-midpoint tayo ron, erase natin yung guideline. So, ibig sabihin, itong line na ito, naka-gitna na siya. Kung 2 meters yung window 1, nasa schedule naman yan mga boss. So, yun, no? Window 1 is 2 meters, ayun. So, ibig sabihin, nag-o-offset lang tayo ng 1 meter kabilaan, no? 1 meter doon, 1 meter doon. Saka lang tayo magla-line na rito, no? Tapos, mag-o-offset na lang tayo ng 0.05. Titingnan nyo lang yung sa plano kung paano paggagawa ng mga window na yan, no? So, same procedure kung dito sa window 2, window 3, at saka sa window 4, no? Ito yon, gagawa tayo ng line, no? Yung guideline natin, pwede rito, boss, ha? Yan, gagawa tayo doon para lang ma-midpoint yung gagawin natin, tapos trim natin. Tapos, ang gagawin natin ngayon, mag-o-offset tayo, no? Mag-o-offset tayo ng 0.75, no? Kasi 1.5 yan, no? So, offset 0.75, no? 0.75 plus 0.75, ito na yon, no? 1.5 na yon, no? So, maglaline tayo rito, midpoint to midpoint, then offset na lang ng 0.05, no? So, ayun yun mga boss, na. After nun, sa kabila, edi magmi-mirror na lang tayo. So, yung mga diniscuss natin command na na-practice natin na dito, na. Ayun. So, para mabilis, na. Dito, window 3. Sa window 3, titingnan natin sa schedule, 0.5, no? So, ibig sabihin, gagawa na naman tayo ng line dito, guideline muna. Kung ang magiging basihan natin yung midpoint nito. So, kaya titingnan nyo yung plano mga boss, ha? Babase tayo sa plano. No? Ako, ginawa ko lang basihan nito. Pero sa ginagawa nyong plano, baka iba. Kaya dapat magbabasa rin tayo, no? Kung 0.5 ito, ibig sabihin mag-o-offset lang tayo ng 0.5
25 kabilaan, no? So, 0.25, 0.25, so 0.5 na yon. After nun, mag-line tayo rito, no? Offset tayo ng 0.05, no? So, ganun lang yung paggawa ng wall, doors, and windows, no? At least binigyan ko kayo ng idea kung paano gawin yung mga wall, doors, and windows. Basahin nyo lang yung ibibigay na schedule of doors and windows, mga boss. Tapos, gawin nyo dun sa ginagawa nyong plano, no? Ito, paano kung halimbawa ang bintana natin, isang bay window. Ganito siya, no? So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano gumawa ng bay window. Okay, umpisahan na natin yung paggawa ng bay window, no? Ang unang step, mga boss, ang gagawin natin, ilo-locate muna natin yung gitna ng window, no? So, maglaline tayo. Yung midpoint ng window, kukunin muna natin. O, gigitna muna natin, no? So, ngayon ang gagawin natin, mag-offset tayo ng halimbawa, yung lapad ng bintana ng bay window is 1.1 meters kabilaan, no? So, ibig sabihin, ang lapad niya, ang total niya is 2.2 meters, no? So, ngayon ang gagawin natin, ititrim muna natin ito para mabutas siya, no? So, ito yung laki, no, ng bintana natin ng bay window. So, ngayon ang gagawin natin, gagawin muna natin yung kalahati, tapos mamaya imi-mirror natin, no, yung bay window. So, gagawa tayo ng line dito, tapos click, shift at, tapos 0.15, tapos mag-e-angle tayo, negative 45. So, na-discuss naman natin yung paggawa ng line, mga boss, no? Kung paano gawin, drop from 0 to 360 degrees, no? Yung polar coordinates na line, no? So, i-review nyo lang yung mga videos natin. Then, offset, ipo 0.15 lang natin. Kasi ang lapad ng wall natin, no? Ng exterior wall natin is 0.15, no? Tapos, ipipili lang natin para mag-connect siya. Then, erase na natin ito. Tapos, magla-line tayo rito, no? So, dito mag-uumpisa kasi yung bintana natin. So, ito kasi wall pa rin yan, no? So, ngayon, pwede na natin i-mirror ito. Kung gusto na natin i-mirror. So, para mag-reflect siya dun sa kabila, no? So, ngayon, erase lang natin ito. Tapos, play, no? Ayan, no? So, ngayon, ang gagawin natin ngayon yung window, no? So, halimbawa, yung window natin, mang distance niya magmula rito sa wall hanggang dito is 0.5 meter. So, offset yung command, no? 0.5. Ayan, no? So, gagawin natin, i-stretch lang natin ito at saka ito, no? So, gagawin natin kasi kalahati lang muna, no? Bago natin i-mirror, no? So, ang gagawin natin, i-copy ko lang muna pala ito. Ayan, no? Tapos, ipipili ko, ito. Ayun, yan kasi yung dulo ng wall natin, no? Tapos, titrim ko lang muna ito, para hindi tayo malito, no? Tapos, ang gagawin natin, copy na lang muna natin ito. Hanggang dito. Tapos, yung offset natin ito ng 0.15, no? Kasi ang lapad ng wall natin is 0.15 meters or 6 inches, no? Tapos, pipili lang natin. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon yung bintana, no? So, mag-current layer tayo sa doors and windows, no? Yun yung layer natin para naka-layer na. So, maggagawa tayo ng line ngayon dito. Tapos, offset tayo ng 0.05. So, ayan, na. Tapos, ang gagawin natin, copy lang natin ito para maging guide natin. Mula rito hanggang dito sa midpoint. Tapos, offset tayo ng 0.05 din, no? Ayan. Tapos, match properties na lang natin para parehas yung malayer siya, no? Ng window. Tapos, pili lang natin. Lahat ng command na dinidiscuss natin dito, mga boss, no? Diniscuss ko naman sa mga previous videos, no? So, ayan, na. Ang susunod, para mabilis yan na magawa, na-discuss ko naman ng mga boss yung mirror, no? So, ang gagawin natin, imi-mirror na lang natin ito.
Ayan, no? Tapos MI para meron sa kabila. Ayan. So, ayan yung bay window natin mga boss, no? At least nabigyan ko kayo ng idea, no, kung paano gawin yung bay window, no? I-discuss natin step by step kung paano gawin yung mga bubong, yung firewall, tsaka yung property line. Dito mga boss, no, ang una natin gagawin yung property line, no? So, ang gagawin natin yung mga dimension para hindi sagabal, i-off lang natin muna, no, yung dimension na layer, no? So, i-off natin para hindi maging sagabal yung dimension, no? Para mas madali. So, dito sa nakikita natin ito, i-offset muna natin ng 1.5 tapos 2.4, 2.4 para magawa yung property line, no? So, i-offset natin. Ang command is offset 1.5 tapos i-offset natin ito. Tapos mag-offset ulit tayo ng 2.4, no? Para yan sa property line. Offset natin sa likod, dito sa side, no? Tapos sa harap naman na nakalagay is 3 meters ito, no? 1.2, 1.2, tsaka 0.6, 3 meters yun. So, i-offset muna natin, tapos ipipilay natin mamaya, no? Para magawa yung property line. Ayan, no? So, na-discuss ko naman yung fillet, F for fillet. Tapos, i-multiple na lang natin para mabilis. Ito yung property line ng plano natin, no? So, ayan yan. Tapos, yung offset natin ng 0.15 para magawa yung firewall. Kasi 6 inches na hollow block yan. Tapos, i-layer natin, no? Na-discuss naman natin yung layering, no? So, ito yung firewall. Tapos, ito naman yung property line, no? Ilalagay natin yung layer. So, ito yon. Ito yung firewall at saka yung property line, no? Ang susunod na gagawin natin mga boss, yung roof naman, no? By the way, bago po pala tayo mag-umpisa sa roof topic natin mga boss, no? Gusto ko lang pasalamatan yung mga nagbibigay sa atin ng super thanks, no? Ng views at saka ng subscribe, no? Dito sa channel natin. Salamat po sa inyo. God bless po. Ang susunod na gagawin natin mga boss, no, ito ng roof o yung bubong. So, dito sa roof mga boss, no, meron siyang offset na 1.2 rito, tapos 1.2 rin dito, tapos 0.6, no? From property line yan. Pero sa harap muna natin uumpisahan ng 0.6, no? So, ito yon. So, kung titingnan natin dito, ayun yung 0.6, no? Tapos dito naman, o-offset natin ng 1.2 base dun sa plano na sinusunod natin. 1.2 rito, 1.2 rin dito, no? Tapos ipipili na naman natin, no, na multiple na lahat ng na-discuss natin command mga boss, ginagamit natin dito, no, sa paggawa ng roof line na ito. Tapos ile-layer natin mga boss. Ito 'yan, na. So roof line ang gagamitin natin. Tapos, ang susunod na gagawin natin mga boss, no, yung offset pa rin natin pala ito ng 1.2, no? Tapos, 1.2, ito. Ayan, ito pala yung pipili natin magmula rito hanggang dun. So, ang susunod yun ng 45 degrees dito, no? So, ika-current layer ko lang muna. X line or XL, no? Tapos, angle 45 degrees ang gagamitin natin, no? So, ipipik lang natin dito. Ito yon, no? Tapos, ito, imi-mirror na lang natin mga boss, no? Para meron sa kabila. Ayan, no? Then, fillet, no? Ayan, ganyan ka-importante yung fillet, mga boss, na na-discuss natin yan nung previous video, no? So, click lang ito. Tapos, fillet dito. Tapos, ito. O, tapos paglalay na lang tayo rito, no, para i-connect dito sa firewall, no. So ayun 'yan. So ang susunod na gagawin natin, ito naman, no, yung sa harap, no. So maglalay tayo rito. Ito 'yon, no, perpendicular. Tapos offset natin, no, ng 2.5 kabilaan, no. Dahil 5 meters ito. Ito 'yan, no. So ayan yung roof. Then ipipili ko na ngayon mga boss, no. Multiple. Ito yan, no? Tapos trim, no?
Tapos ang gagawin natin is i-copy natin ito. Ayan na. So, ayan yung practice drawing natin ngayon, no? Yung paggawa ng roof, property line at saka ng firewall, no? Fillet, multiple, ayan, no? So, dapat nating i-practice yung mga command na discuss na natin before, no? So, ayan. So, gawin na rin natin mga boss itong poste nito sa harap, no? So, 0.3 by 0.3 ito, yung laki nito. Tapos, ang distance dito, na gawin natin 0.5 meters, 0.5 meters, no? So, para magawa ito, magkaroon na kayo ng idea, no? So, gawin na rin natin 0.5 na magmula rito. Ayun, hanggang dito, yung center niya. Tapos, sa rectangle ang gagawin natin, no? Lagay na lang natin dito sa labas. Tapos, sa dimension, no? 0.3 by 0.3. Click. O, lagyan natin ng layer ito, no? Para column. So, yung column na layer, yun ang ilagay natin. Tapos, ito, i-continuous lang natin para makita natin yung intersection, no? Para kitang-kita. Ayan, no? Tapos, i-move na natin itong poste, no? So, move. O, pwedeng i-copy. Ayan, hawakan natin sa gitna, ilagay natin sa intersection dito, no? Ayan, na? Para accurate, gusto nyo, i-zoom nyo, no? Para kitang-kita. Ayan, na? So, tapos i-erase na natin itong mga guideline na yun, no? Ayan, no? So, kung napapansin nyo, no? So, nagawa na natin ngayon itong firewall, tapos itong property line, at saka itong roof line, no? Dinagdag na natin yung paggawa ng poste, no? Pag-aralan naman natin ngayon mga boss dito sa AutoCAD itong mag-practice ng mga paggawa ng furnitures, no? Para ma-practice natin itong mga commands na diniscuss natin, no? Ang isang halimbawa dyan mga boss, itong chair at saka itong table na polygonal, no? So, paano ba gawin ito? Meron siyang radius na 0.45 meters. Tapos, ang laki ng chair is 0.3 by 0.3. Meron siyang offset na 0.03, na? So, para magawa yan, magpo-polygon tayo. Ang command is polygon. Na-discuss naman natin yan. Tapos, number of sides gagawin natin 6. Kasi 6 ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ngayon enter lang natin. Tapos, click tayo. Tapos, ang gagawin natin, inscribe, no? Ilalagay na natin yung radius ng polygon. Ang ilagay natin mga boss is 0.45, no? Nakalagay naman doon. Enter. Ito na yon, no? Ang susunod na gagawin natin, ito naman, no? So, magre-rectangle tayo ngayon dito. Sa tabi na lang. Tapos, ang laki niya is 0.35 by 0.35, no? Ito. 0.35 by 0.35. Tapos, mag-a-arc na lang tayo, no? So, meron tayong arc, ito. 3-point arc ang gagawin natin. 1, 2, tapos 3, no? Explode ko lang itong rectangle para madaling i-trim. TR, double enter. Trim lang yon. Na-discuss naman natin yung trimming, no? Tapos, ang gagawin natin, offset tayo ng 0.03. Na-discuss naman natin yan. 0.03. Tapos, offset natin. Papasok. So, sundan natin ito. Tapos, ang gagawin natin, magla-line na lang tayo rito. Pagkatapos, ititrim natin. Ito, na. Ginaya natin yan, na. So, ngayon, ang gagawin natin, i-move na lang natin dito sa isang side. Ayun, i-move natin ng konti, pataas. Ayun. So, ang susunod na gagawin natin para makapis siyang ganun paikot, na-discuss naman natin yung array command, no? So, pwede nating i-type yung array or ang shortcut command niya is AR. Tapos, select natin itong i-array natin. Tapos, polar array tayo, no?
So, tapos ang point niya dito sa gitna, ito. Tapos ito, ang point niya dito, ayun, no? Gagalawin lang natin yung mouse natin dito at saka dito. So, ilolocate niya itong gitnang ito, no? So, ilolocate niya yan. Ito, i-click natin ngayon. Ayun. So, number of items is 6. Ayun, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. So, ito na yung tables and chairs natin, no? So, ngayon, ilalagay natin ngayon dun sa plano natin, no? So, imumove na natin. So, ito na, no? Meron na tayong tables and chairs, no? Dito sa dining area natin, no? So, ito yan, no? I-copy ko lang ito. Dining area. Ayan na. Ang susunod na gagawin nating furniture naman mga boss, ito namang sofa, no? So, ngayon may sukat ito na 1.5 tapos 0.5 naman, no? Meron siyang lapad dito na offset is 0.1 tapos ang radius nito is 0.1 na rin, no? So, dito para magawa ito, rectangle lang naman ito, tapos ang command is offset, tapos ipipili lang natin ito, no? So, hawig lang naman yung paggawa nito, dito naman, no? Ngayon, subukan natin gawin dito. Ang command natin ngayon is line na lang tayo. Mag-direct distance tayo ng line, no? Line is 1.5. Ang sukat niya, nakalagay naman dito. Tapos, ang lapad is 0.5, no? Tapos 1.5 uli. Tapos i-close na lang natin. So ito, no? Since tatlong division ito, i-offset ko na, no? So ang command is O for offset. Siyempre 1.5 divided by 3, 0.5 yan, no? Offset natin ng tigpo 0.5. Ayun, no? Since nakalagay naman dito, ang offset distance naman nito is 0.1. So, offset na lang natin uli ng 0.1, no? So, offset dito, offset dito, offset dito, no? Ayun. So, ang susunod na gagawin natin is ipipili na lang natin, no? So, na-discuss naman natin yung pili command, F4 pili, radius, 0.1 na rin, no? Imumultiple na natin, no? Ito, ang partner niya, ito naman, ito, partner nito, ito naman, ito. So, na-discuss naman natin yung pili, no? So, i-practice nyo lang yung pili na command na discuss natin, no? Para dito naman, no? Hawig lang naman dito yan. So, 0.5 by 0.5 lang naman. Offset is 0.1. Tapos, pili radius is 0.1, no? So, ang gagawin natin, lagay na lang natin dito, line. Ang laki niya is 0.5 by 0.5. Nakalagay naman dyan, no? 0.5. Tapos 0.5, close na lang natin. Tapos meron siyang offset distance na 0.1, no? So, offset tayo ng 0.1, tatlong side, no? So, ayun. Ang susunod is ipipili na lang natin yan. F4 pili. Tapos, ang radius niya is 0.1, ayun, no? Imumultiple na lang natin. Ito naman, partner nito, ito. Partner nito, ito. Tapos, ito. Ayan yung pili command, no? So, i-practice nyo lang yung mga command na diniscuss natin. Nakakagawa rin kayo ng mga furniture, no? So, ngayon, ang gagawin natin, imi-mirror na lang natin ito para meron sa kabila. MI for mirror. Na-discuss din natin yung mirror. Ayun, no? So, para meron sa kabila, no? So, imumove ko lang ng konti para, ano? Ayun, no? Tapos, ang gagawin na lang natin, copy ko na lang. Ilalagay na natin dun sa plano natin, no? Tapos, i-rotate natin, no? Na-discuss naman natin yung mga command na yan, no? So, ito yung sofa natin, no? Ayun. So, i-move ko na lang itong text para medyo maayos dito, no? Ayun. So, ayan yung sofa natin, no? Pag-usapan naman natin ngayon mga boss itong paggawa ng kama o ng bed, no? Dito sa mga kwartong ito, lalagyan natin.
Nakagawa na tayo ng sofa at saka ng chair and table, no? So, ito yung sukat ng kama, no? Ang sukat niya is 1.8 meters by 0.9 meters, no? Tapos 0.35 by 0.35 itong nasa side niya. Tapos may offset distance siyang 0.1, no? So, ito pwedeng tansyahan na lang, no? Madali lang naman ito pag alam na natin yung mga commands. Dito gagawa lang tayo na rectangle. Tapos rectangle din lang naman ito. So, ang gagawin natin, yung rectangle, gawin na lang natin sa line. Ang sukat niya is 1.8 meters, no? Tapos 0.9 meters, ito yan, no? 0.9. Tapos 1.8. Tapos i-close lang natin. Ayan, no? Ngayon ang gagawin natin, o-offset natin ito ng 0.35 kasi ka-level lang naman ito, 0.35 ito. Ayan na. Offset tayo ng 0.35 na. Ito. Ayan na. Tapos ito, i-offset na rin lang natin ng 0.35 at saka ito na. Ayan na, saka ito. Tapos iti-trim na rin lang natin itong sobrang ito. Pero itong maliliit na ito, gawin na lang natin ito 0.05 offset na. Na-discuss naman natin yung mga offset command na yan, na. Tuloy-tuloy lang naman ito, offset ng 0.05, pwedeng lagyan na lang doon, na. Para hindi na tayo gagawa pa isa-isang line, na. Tapos ito naman, tansyahan na line lang naman ito, na. Ayun, na. Tapos ito naman, 0.35 by 0.35 ito, yung circle, tansyahan lang. Tapos ito naman, ang offset distance niya is 0.10, no? So, ang gagawin natin, maglaline tayo rito. 0.10. Tapos, 0.35. 0.35 ulit. 0.35. Close na lang natin dito, na? Tapos, erase natin ito. Ito yung 0.10, no? So, ito yung nakalagay naman, no? So, ngayon yung circle, tatantsahin na lang natin, no? Ito, malolocate naman yung sentro niyan dito, ayan, no? Ayan, no? O, tapos pag nagawa yung isa, imi-mirror na lang ito, no? Discuss naman natin yung mirror na yan, mga boss, no? Then, enter. Ayan, no? Ayan yung bed, no? O kama. So, ngayon, ililipat ko na ron. I-copy ko na lang, no? O, ilalagay natin doon. Tapos, i-rotate ko na lang, no, para naka-align na ron. RO, na-discuss naman natin yung rotate. Ayun, na. Tapos, ang gagawin natin, i-move na lang natin, no. Dito. Ayan, na. So, ngayon, pag nagawa naman yung isa, imi-mirror na lang natin ito. So, ayan yung mirror command. Na-discuss naman natin yung command na yan, na. Ayan, na. Ayan yung mirror. Ngayon, para dito sa isa naman, ang gagawin na lang natin, copy na lang, na. So, pag nagawa na itong isa, copy na lang ito. Pero, imumove ko lang ng konti para medyo maayos yung location niya. Ngayon, ikakopy ko na lang para meron sa kabila, no? CO yung copy. O, ilagay ko na rito. Tapos move ko na lang ito para hindi nakapatong. Ayan, na. So, ngayon ang gas range gagawin natin, ito yon. Meron siyang sukat na 0.6 by 0.6. Meron siyang offset na 0.04 dito. Ngayon, para magawa yan, ang gagawin natin, gagawa tayo ng line, no? Tapos, 0.6, ilagay natin yung sukat niya, no, na 0.6 meters by 0.6 meters. So, direct distance na lang ang gagawin natin, no, dito sa line. 0.6. Then, i-close natin, no? Ngayon, ang gagawin natin, mag-offset tayo rito ng 0.04 dito sa may extension, no? So, offset, na-discuss naman natin yung offset, no? 0.04. Offset ko na rin ng 0.04 dito.
Tapos extend, na-discuss naman natin yung extend command, no? Type lang yung EX, then TR, yung trim, no? So, trim natin ito para maputol, no? Itong mga lines. So, ngayon ang gagawin natin, ito na, no? Yung nasa loob na yon. Isa lang naman ang gagawin natin dyan, tapos ini-mirror na lang natin, no? So, paano gawin yan? Gagawa lang tayo ng circle dito, no? Kahit na tansyahan na lang, no? Wala namang nakalagay na sukat. Tapos maglaline tayo rito. I-move na lang natin. Once na nagawa naman yung isa, i-array natin, tapos i-mirror natin mamaya, no? So, ito, na-discuss naman natin yung command na AR, no? Tapos, ipo-polar natin, para ma-practice natin yung mga commands dito. Number of items, lagay natin sa 4, no? Tapos, yun, 4 pieces na siya, enter lang natin. Once na nagawa na yung isa, etong mga susunod na ito, hindi na gagawin yan kasi imi-mirror na lang yan. So, na-discuss naman natin yung command na MI, no? O yung mirror. Yun, so imi-mirror na lang natin siya. O, pag nagawa yung dalawa na, imi-mirror na lang yon. Ayun, no? So, ito yung gas range natin. So, ngayon, i-move na lang natin for copy. Yun, so ilagay natin dito, no? Dito sa plano natin. O, dito natin ilagay. Ayan yung gas range natin, no? Okay, usapan naman natin ngayon mga boss, itong susunod na gagawin nating exercises, itong paggawa ng lababo, no? O yung tinatawag na kitchen sink, no? Ngayon, meron siyang sukat na 0.9 meters by 0.55 meters. Tapos yung nasa loob na rectangle nito, meron siyang 0.55 by 0.4 na sukat. Yung offset distance niya rito, meron siyang 0.04, no? Ngayon, etong ibang ito, kahit natansyahan na lang, pwede na yan. Para ma-practice natin ang mga command, yan yung purpose naman ng mga exercises na ito, no? So, maglaline na lang tayo rito. Tapos sa 0.9, tapos sa 0.55 nakalagay naman yung sukat. Direct distance line na lang tayo, no? So 0.9, then i-close natin. Tapos ang gagawin natin, meron siyang offset distance dito na 0.04, no? Ito yon. Tapos 0.04 din naman dito, no? So offset, na-discuss naman natin yung offset, no? 0.04 dito at saka doon, no? Tapos dito meron siyang offset distance na 0.4. Magmula rito hanggang doon, no? Nakalagay naman, ito yon, no? So offset tayo ng 0.4. Magmula rito hanggang doon, no? Tapos magmula rito hanggang diyan, meron siyang sukat na 0.55. Ito nakalagay naman, offset pa rin yan, 0.55, no? Ganyan ka-importante yung offset mga boss, ha? Ngayon ang gagawin natin, para rounded yung mga corner, na-discuss ko naman yung command na fillet, no? F4 fillet. Tapos ang radius i-set natin sa 0.05 na lang ngayon, no? Tapos i-multiple natin para mabilis, no? So, ito, pipiliin natin ito. Tuloy-tuloy yan kasi naka-multiple option tayo, no? So, ito yan. Tapos dito sa labas, ganun na rin, no? Para rounded yung corner. So, i-practice nyo yung fillet multiple mga boss, no? Para madali nyong ma-rounded yung mga corner, no? So, yung mga ito, cross lang ito na may circle. So, ang gagawin natin, maglaline na lang tayo rito. So, ganito yan, no? Line na lang yan. Tapos, lagyan na lang natin ng circle, no? Sa gitna. Mas kinatansyahan lang naman. Tapos trim na lang natin, no? Yung TR, double enter, trim yung command na yan, no? Yung shortcut niya is TR, no? Tapos itong closet naman na ito, maski line na lang ito. Ito, tansyahan na lang. Offset na lang natin kahit na mga 0.01, no? Kabilaan. Ayan, no? Pag nagawa naman yung isa, tapos ang gagawin natin, titrim na lang natin yung nasa loob.
TR yung command. Tapos itong circle na ito sa gilid, no? Yung pihitan. Pag nagawa naman yung isa, mirror na lang, no? Na-discuss naman natin yung mirror command. Ayan, no? So, itong mga nasa side na ito, kahit tansyahan na lang yan, no? So, ang gagawin natin, maglaline na lang tayo rito. Tapos, offset na lang tayo ng 0.05. Select natin ito. Meron siyang option na multiple mga boss para mabilisan, no? Click lang ng click, oh. Yan yung offset multiple, no? So, ayun yan, no? Nagaya na, no? So, ang susunod na gagawin natin, ilalagay na natin dito. Yon, ilalagay na lang natin doon. So, imumove ko muna ito. So, para mailagay doon, save muna natin. So, copy ko lang ito. Tapos, ang gagawin natin, i-rotate lang natin para mailagay na siya ron, no? Na-discuss ko naman yung rotate command mga boss. O, tapos, imumove na lang natin. So, ilagay natin dito. So, ilagay natin dito. Okay, so, ayun yung lababo natin, no? Yung kitchen sink. Pag-usapan naman natin ngayon itong paggawa ng inodoro, no? Wala pa tayong inodoro rito. O yung tinatawag na water closet, no? So, ito yon, meron siyang sukat na 0.5 by 0.15, tapos ito naman 0.55 by 0.2 dito, no? Actually, 0.2 ito, no? Ayun, no? So, 0.2 ito. Ngayon, paano gawin yan? Madali lang ito mga boss, no? Ang gagawin natin, rectangle tayo rito. Pwede na natin gamitin itong rectangle dito, no? Tapos sa dimension 0.5 by 0.2 or 0.15 pala, no? Ito yon. Ngayon, para naman dito, actually ito ellipse ito, no? Ngayon dito 0.55 yung diameter niya, no? Ng ellipse. Ang radius naman niya is 0.2. So, ito yung ellipse. Click lang natin ito. Tapos, type lang natin, no, yung 0.55. So, yung radius naman niya is 0.2, no? Ayan. So, para rito, offset na lang tayo ng 0.05 dito sa papasok, no? 0.05. Ayan, na. Tapos, ito naman, tansyahan na lang ito, no? Yung butas. So, circle yan. Lagay muna natin dito. Tapos, move na lang natin, no? Ayan, na. Line na lang yon, mirror na lang natin para meron sa kabila, no? Na-discuss naman natin yung mirror command, no? Then, trim na lang natin. Ayan. So, ganun lang kadali mga boss yung paggawa ng inodoro, no? O yung water closet, no? Tapos, ilagay na natin doon. Copy na lang natin. Na-discuss naman natin yung copy. Tapos, rotate. Ayan. Tapos, i-move na lang natin, no? Ilagay na natin dito. Ayan, no? Tapos, copy na rin lang natin, no? Ilagyan na natin yung isa dito. Okay, ayun yung inodoro natin, no? Yung tinatawag na water closet. Sunod na pag-usapan natin mga boss, itong lavatory, no? Yung hugasan natin dito sa CR, no? So, wala pa tayo niyan. Yan yung susunod na exercises natin. So, kung titingnan natin dito, paano gawin yan? Para practice natin yung mga command na na-discuss natin. Ang sukat niya is 0.45 by 0.4, no? So, ito, gagawin na lang natin, tansyahan na lang. Pero kung may sukat, may mga command naman akong diniscuss mga boss kung paano gawin yan, no? Merong mga circle, diameter, radius, no? Pero sa ngayon, para mapabilis tayo,
gagamit tayo ng ibang mga commands at tansyahin na lang natin yung nasa loob, no? So ngayon ang gagawin natin, maglaline tayo. Ang sukat niya is nakalagay naman ito, no? 0.45. Tapos sa 0.4, 0.45, close. Ngayon ipipili natin, no? So na-discuss naman natin yung pili para rounded yung corner. F4 pili, ang radius is 0.05 ba yun na, no? So multiple na lang natin para rounded siya, no? So ngayon ang gagawin natin, itong nasa loob, napakadaling gawin ito mga boss, no? Lalo na kung tansyahan lang yan, maglaline tayo dito sa gitna, tapos line uli dito. So ang gagawin natin, kalahati lang mga boss, no? So o-ortho off lang natin yon. Tapos sa pili, no? So pipili na lang natin ito. Actually pati ito na, no? Tapos ang gagawin natin, maglaline na lang tayo rito. Lahat ng command na ginagamit ko rito mga boss, na discuss ko sa mga previous video, ha. Kumbaga sa practice lang ito para ma-apply natin yung mga command na na-discuss na natin, no? Tapos sa titrim na lang natin ito. Tapos pag nagawa na yung isa, imi-mirror na natin, no? Na-discuss naman natin yung mirror, no? So ngayon ang gagawin natin, ililipat na natin doon. Kakopy ko lang. Tapos i-rotate. Mga yan, na-discuss ko na yung mga command na yan. Copy, rotate, move, no? Tapos ang gagawin natin, copy na lang natin. Ilalagay na natin doon, no? Yan yung exercises natin, no? Ayan, at least nakita nyo kung paano gawin. May idea na kayo at kung paano ilagay, no? So, ayan yung mga exercises natin mga boss dito sa mga fixtures and furnitures, no? Sana nakatulong itong video natin. Kung nagustuhan nyo po itong video natin, no, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin muna pala, no, yung subscribe dito sa maliit pa lang nating channel. Isama nyo na rin po yung like at saka notification bell. Thank you very much at God bless po sa inyong lahat.